Paano nga ba ang sekreto ng pagluluto sa isang tunay at masarap na pares? At bakit ito tinatawag na pares? Tara, magluluto tayo. So mga idol, meron tayo ditong baka. Part ng baka na kung tawagin ay kalitiran. Isasalang naman natin ito sa tubig mainit. Maglagay tayo ng asin. Sandali ko lamang ito napakuluan mga idol. Inalis ko lang ang dumi. Tapos hinangon ko din agad. Wala kasi akong pressure cooker kaya hiniwa-hiwa ko na lang para madaling palambutin. Okay, mantika sa kawali. Maglalagay ako ng brown sugar. Panot sa sana, mas okay kung meron. Okay, panawin lang natin ang asukal mga idol. So pag ganito na siya, pwede na natin ilagay yung karne na hiniwa. Pag panot siya naman ang gagamitin, ganito din sa mga idol, tinutunaw siya. Naharo na natin ng mabuti, kaya maglalagay na tayo ng sabaw. Ito yung pinagpakuluan kanina. Hoisin sauce, maglalagay tayo. Ito yung soybean paste kung tawagin, or kahit anong brand pwedeng gamitin. Ito kasi mas masarap, Chinese ingredients. Oyster sauce, sunod natin mga idol. Soy sauce, dark soy sauce, Chinese wine, sunod natin, or kahit anong cooking wine, depende sa inyo. Beef broth cube, maglagay din tayo para buo ang kanyang lasa. Star anise, sunod natin luya, sama-sama na yan. Ayan, onion leeks, ayan, tapos pakukuloyin natin mga idol. Simmer lang natin siya ng mga 45 minutes hanggang sa lumambot. At pagkalipas ng 45 minutes, check muna natin mga idol. Ay yun o, pwede na ito. So maglalagay na tayo ng cornstarch na tinunaw sa tubig. Konti lang nilagay ko para hindi naman masyadong malapot. So ang mga steps na nagawa natin, kung kaya't magiging masarap ang lasa ng ating pares, ay ang pag-braise ng beef. Ito ay isang method o paraan ng pagluluto sa mahinang apoy. Ay yun o, ito na ang ating braised beef pares. Tara, tikman natin mga idol. Beef pares, tinawag siya na beef pares kasi complete meal na. Meron na siyang sinangag, o kaya may kasama rin sabaw. So itong maubos na. Mahagod siya ng ano. Ito yung pares ng kasing sarap ng pares sa Retiro. O ba? Ganito yun. Ito yung ganito yung lasang-lasa na natikman ko.